one of the hallmarks of an addiction is to deny the condition. So I would always think I'm okay. The only time I would realize something is wrong is when something fell apart. Sa lahat ng pagbabago, there are two things necessary. Change of consciousness and change of structure. Kasi kung may change of consciousness ka, wala namang change of structure, walang mangyayari. Diba? At wala namang di mangyayaring change of structure kung walang change of consciousness. We are still here on CyberChat Season 2. Oh, mga chatters, don't forget to use our hashtag for this episode. Hashtag comeback is CyberReal. This season, hindi lang ang set design ang nabago, pati na ang format ng ating program. More interactive, and there will be a youthful touch and mood. So we can also attract the younger audiences na mag-participate in our conversation. And speaking of youthful, mayroon tayong idadagdag sa ating chat group. We have 2 co-hosts, 2 kabataang susuyurin ang iba't ibang lugar to keep us all informed and updated sa pulso ng bayan about protecting the children and the young in cyberspace. At syempre, magbibigay ng kanilang opinyon sa usaping ito. Partner, yung ating co-host, syempre, pabatiin naman natin sila sa ating mga manonood. Mahalaga na makilala sila kung ano ba kanilang mga ginagawa? Ano bang pagiging advocate nitong mga batang to na kung saan sa larangan ng advokasya para sa karapatan ng mga bata at ang partisipasyon, maipakilala nilang kanilang mga sarili, partner. Cyber-Amazing Day, Chatters! Ako si Leigh-Ann Lim, ang inyong cyber patroller. At ako naman po si Icon Matthew Munip, ang Cyvlogger. Sabay pala kayo talagang magsasalita? Nagulat po ba kayo? Actually, talagang nakakabata, nakaka-youth yung mga oras natin ito. So, pwede nyo ba sa amin ikwento, paano kayo napunta dito sa CGPH? To be honest po, nakilala ko po yung CGPH po from Icon po. Friend niya po kasi ako sa Facebook, and then nakita ko po yung stories niya. Kaya kinulit ko po siya, Icon, ano ba yung ginagawa nyo sa organization nyo? Pwede mo bang i-share sa akin? Doon na po nagsimula yung lahat. Sa akin naman po, sumali lang po ako ng isa sa mga competitions ng Cyber Guardians noong 2021 sa video making contest po. That time po, naging part po ako ng mga finalist po nung competition na yon. Nakita ko po yon sa isang advisory lang po ng Department of Education. And then, I joined po, tapos yung coach ko po nun, which is yung teacher ko din po nung grade 11, ang nagsabi sa akin na ituloy natin to, lumaban tayo, ganyan. And after po nun, hindi pa po sa akin buo yung advocacy po na nire-raise ng CGPH. Not until nung last year po, nag-start talaga ako na maging part nito. Nag-edit po ako ng videos for yung brand video din po nila, and also yung sa iba pong pinopromote din po nila na programs and projects. Doon po ako nag-start talaga na nayakapin po yung advocacy din ng CGPH. Alam mo, yung doon ako na carried away, yakapin, yung yakapin yung advocacy na to. Para sa isang kagaya mo na ilang taon ka nga? 19 years old. 19 po. Leigh, ilang taon ka nga, Leigh? Parehas po, Parehas 19. kayo, napakabata pa, pero your hearts are really in the right place already at such a young age. Etong nakikita partner, natin, excuse partner. me partner. Kasi sila? 19. 19. Partner, ba't naman ako hindi mo patanungin yan? Ilang taon ka mga 19 din ako. 19. 1970 nga lang. 19 din ako. 19 years ago. Dito sa mga nakikita nating video montage, di ba ang gumawa nito? Si Icon din? Parang
ayaw niyang ipagmalaki, partner. Sige nga, Icon, paano ba yan? Icon, pakikwento mo nga sa amin kung ano ba yung mga images na naka-display dito kanina. Yan po, yung mga naka-flash po na images po sa screen, yan po yung mga accomplishments, programs, projects, and partnerships po na na-establish ng Cyber Guardians PH simula po noong 2019. And pinagsama-sama ko po siya dyan para ma-present din po sa wider audience, hindi lang po sa social media. Kaya po, kung makikita po natin dyan, yung iba pong advocates din na kapwa ko kabataan, and also yung ibang kasama natin sa iba't ibang sectors ng society natin. Nandiyan din po yung from Catholic Church, yung iba po galing sa ibang agencies and non-government agencies po. Ikaw naman, Lay, can you talk more about your background? Saang school ka? So, yun nga po nabanggit ko na po kanina. Napakahusay po talaga ni Icon kasi sa totoo lang po, magka-block po kami sa school po namin. So, we are currently studying Bachelor of Art, major in Broadcasting sa Polytechnic University of the Philippines sa Manila po, PUP, Manila. And yun nga po nabanggit ko po kanina na talagang nainganyo po ako ni Icon sa mga share niya po sa stories. Nagsimula lang po yan sa stories niya po sa Facebook. Nagpapaswipe-swipe lang ako. Tapos nakikita ko kung ano yung ginagawa niya. Tapos nung nagsimula na ako na magkaroon ng interest, like, kinausap ko siya, anong ginagawa niyo? Bakit? Ano yung, baka pwede mo namang i-share sa akin. Tapos unti-unti yun, parang kinukulit ko siya ng kinukulit. Ayan, nabit-bit niya na ako dito. So, hindi lang siya champion sa mga contest ng CGPH. Talagang champion din siya sa pag-bring ng mga tao na yayakapin yung advocacies natin. Anong nag-lead? What led you to enter this advocacy? Kasi ako klaro ang partner no? Parang dito na ako magre-retiro talaga sa advocacy na to. And I don't think na meron pa kaya talagang retirement dito sa advocacy nito. Pero sa mga kabataan do, no? Sometime before, nung ako'y bata, ganyan din ako, very idealistic, masyadong aware ako doon sa social concerns, ano. Ikaw, sa'yo? Ako po kasi, siguro po, same situation po na aware po tayo sa mga social issues po na nangyayari sa atin. Especially po at the age po namin na sobrang babad na babad po kami sa technology. Parang ikaw na lang po yung magiging aware sa mga bagay na hindi talaga maganda eh. And parang sa ganong pagiging aware mo, nagkakaroon ka ng motivation na what I can do para ma-help yung mga katulad kong kabataan. Doon po nagsisimula yung fire po within me na to seek more kung paano ko palalawigin yung platform ko. Kasi as a young person, parang aware ka na kung ano yung problem eh. And as a young person, alam mo kung ano yung problem at hand. So, hindi ba dapat gamitin mo yung boses mo para marinig lahat ng kabataan na nakakaranas ng katulad ng nararanasan mo? Partner, siya pa lang yung sumasagot noon, di ba? Malalim na yon, partner. Well said, Lay. Maganda yan at an early age. Nag-iisip din kayo paano makaka-contribute sa paggawa ng solusyon. Hindi lang basta awareness raising campaign eh. Tutulong kayo para ma-fill yung gaps, ma-identify kung ano yung mga magagandang solution para ma-prevent to from happening to other children. Ikaw, Icon. Ako naman po, before po ako pumasok dito sa CGPH, advocate na po talaga ako for indigenous people sa Bataan. Nag-establish po ako ng sarili kong youth-led organization, kung saan tinutulungan po namin yung mga bata na AITA para makita nila yung halaga ng education, especially sa culture nila and sa mismong tribo po nila. Nung nakita ko po yung CGPH, nung naging part po ako nito, nung sumama po ako ng team building, nung nakita ko po yung mga survivors, yung mga testimonies po ng iba pang victims na kapwa ko kabataan, dun pa lang po talaga nag-start na maintindihan ko yung mismong advocacy. Nakita ko po talaga na mayroong problema gaya nila na mayroong talagang kailangan gawin
At alam ko na sa sarili ko na kung kaya kong gawin ito sa ibang kabataan, sa ibang part na ibang marginalized sectors, bakit hindi ko subukan na pasukin din yung advocacy nito and makiisa sa CGPH na tignan talaga kung paano masusolusyonan kahit paunti-unti yung mga problema. Parang partner sinasabi din ni Icon, no? Bang ngayon yung paggamit ng internet, 'di ba, ng cyberspace, 'di ba? Malaking naidudulot nitong kabutihan, malaking naidudulot din itong kasamaan, 'di ba? Para sa isang sarili or lalo na kung ang gumagamit partner bata. Itong mga kabataan na to, isang nag-amplify ng boses na kailangan ninyong maintindihan kayong mga gumagamit na kabataan ng internet, no? Kailangan ninyong maintindihan yung responsibilidad ninyo habang nandun kayo sa harapan nito at kayo din mismo ang umaksyon, no? Para maging kapaki-pakinabang ba yung maidudulot mismo ng internet sa paggamit ng internet na hindi sila maging biktima partner ng ganitong klaseng online sexual abuse and exploitation of children. 'Di ba? Sa tingin mo ba ano ba yung mga dapat pang mga 'di ba, mga dapat gawin pa ng mga katulad ninyo, no, na marami diyan TikTok, 'di ba? Ganyan. Pwede bang gamitin yung mga platform na yan para sa information, awareness ng mga kabataan? Aside from being a youth po, as a woman po, napakaraming dangers po para sa mga kabataang babae sa internet po. No? Kaya po, importante po na binibigyan po namin ng lakas yung boses po namin para magkaroon po ng awareness. Correct po tayo dun, Consi, na nabanggit nyo po na gamitin po yung kung ano man yung meron tayo. Katulad na ng TikTok, Facebook, marami pa Instagram, Twitter. Siguro, kailangan nating gamitin lahat ng kaya natin para lang mabigyan ng pansin yung mga issues na nararanasan natin. Ang naririnig ko from her ay, ang wasaik ay cyber-enabled siya na crime. So, gagamitin din yung technology para labanan siya through your platforms like TikTok, other social media platforms din. Sa akin naman po, totoo naman po na sa panahon ngayon, kailangan talaga na mas aware tayo sa nangyayari sa lipunan, mas nakikita natin at binibigyan pansin natin yung mga biktima mismo ng mga ganitong cyber threats at dapat bumababa din tayo sa grounds kung kaya natin. Yung puntahan natin yung mga victims, kausapin natin sila para mas maramdaman natin at mas makita natin kung ano ba talaga yung totoong nangyayari sa ibaba at kung ano talaga yung ugat ng problema. Kahit nasa bahay lang tayo, marami tayong magagawa. Doon pa lang sa pag-share natin ng awareness, ng pag-educate natin sa ibang tao sa kung ano talaga yung mga problema at kung papaano natin maiiwasan kahit sa sarili natin. No? Doon pa lang, malaki na yung maitutulong natin. Alam ko, meron kayong mahalagang papel na gagampanan dito sa cyber chat. Pwede nyo bang pakipaliwanag sa amin kung ano yung role nyo na yon? Nako po, attorney, kung alam niyo lang talaga, gustong-gusto ko po talagang ibahagi sa inyo, ipakita din sa mga audience natin, yung mga nakakausap natin na mga tao sa iba't ibang panig at iba't ibang lansangan sa bansa, no? Dito natin tatanungin ng mga bagay kung may gaano na ba sila kaalam sa mga cyber threats, sa mga cyber issues na naglipa na sa social media at sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. No, dito natin susukatin kung gaano ba kaalam yung kabataan, yung mga kapatid natin na nagtitinda sa palengke, yung mga kaibigan natin na kapwa estudyante, yung mga kasama natin sa iba't iba pang bahagi ng lipunan, no? Kaya yung vlog in, vlog out, dito natin makikita talaga kung papaano o ano yung nakikita talaga ng mga kapatid natin dito sa bansa sa mga cyber threats, mga cyber issues na to. Kaya po, excited na ako na ipakita yun sa inyo. Ikaw naman, Lay. Sa segment ko naman po, which is called Cyber Patrol, ako po ang inyong cyber patroller and kung people of the streets ang kinakausap ni Icon, sa akin naman po ay matatawag nating people in power. So,
ang mga guests po natin sa ating Cyber Patrol, iba't ibang mga members of the government, kung saan sinusuri po natin kung ano po kaya yung mga policy and mga actions ng government against cyber threats, cyber issues. I hope na everyone, not only me, will learn a lot about sa mga sinishare sa ating Cyber Patrol. Since usapang sit and talk tayo, mamaya sa pagbabalik ng Cyber Chat TV Season 2, tayo umupo at balikan ang mga best moments mula noong Season 1. Kaya stay logged in, chatters. Here's our short break right after this infomercial.